Magandang tanghali Pilipinas. Kababalik lang po natin galing sa Valenzuela. Kasama po si Senator Bongo, Sec. Charlie Galvez, Mayor Rex Gatchalian at iba pang miyembro ng gabinete para po buksan ang kaninang umaga ang Wellness Entertainment Sports Arena Mega Vaccination Hub sa Valenzuela City. Magandang balita po ito sa target natin ng population protection sa Metro Manila dahil alam natin na narito ang epicentro ng COVID-19 at narito rin ang sentro ng komersyo at negosyo sa Pilipinas. Ito pong ilan sa aming mga naging larawan kanina. Humarap kagabi po si Presidente sa taong bayan para sa kanyang regular Talk to the People address. Itong ilan sa mga mahalagang puntong sinabi ng ating Presidente. Sinabi ng Pangulo na inatasan niya sa Executive Secretary Salvador Medellea na maglabas ng isang memorandum sa mga opisyal na mga empleyado ng Executive Department na huwag dumalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing effective immediately. Ito ay para matutukan ng mga opisyal at mga empleyado ng pagtugon sa COVID-19. Dagdag ni Presidente, ang mga tanong sa Senate Blue Ribbon Committee hearings ay nasasagot sufficiently, consistently, and repeatedly. Kaugnay nito, nagsabi ang Pangulo na hindi niya babawiin ang kanyang memo at sa mga tumututo rito, maaring silang dumulog sa Korte Suprema para ma-challenge ang constitutionality nito. Sa usaping bakuna, dumating po kagabi, Miyerkules, October 6, ang mahigit na 1,000,000 or 1,003,860 doses ng Pfizer vaccine na binili ng pamahalaan. May dumating din na 994,500 doses each na Pfizer vaccine sa Cebu at Davao kahapon mula sa Amerika sa pamamagitan ng COVAX facility. Samantala, bukas October 8 ay inaasang darating ang 1,384,280 doses ng Moderna na binili ng pamahalaan at 747,860 na binili naman po ng pribadong sektor. Meron pa pong inaasahan din na darating na 885,700 doses na binili ng pamahalaan at 477,600 doses na binili ng pribadong sektor na darating sa Sabado, Oktubre 9. On track pa rin tayo sa target na 100 million doses para sa buwan ng Oktubre. Napakadami na po nating supply na bakuna ha. Wala na pong dahilan para hindi po magpabakuna. Habang dumarami po ang supplies, umpisahin na rin natin ang pediatric vaccination. Gagawin ang initial rollout sa October 15 sa mga sumusunod na ospital. National Children's Hospital sa Quezon City, Philippine Heart Center sa Quezon City, Pasig City Children's Hospital sa Pasig, Federal Mundo Medical Center sa Quezon City, Philippine General Hospital sa Maynila, Makati Medical Center sa Makati, St. Luke's Medical Center sa Taguig at Philippine Children's Medical Center sa Quezon City. Ang rollout sa mga hospital ay by age group na 15 to 17 years old at 12 to 14 years old. Mamaya ay makakasama natin si Dr. Lulu Bravo para pag-usapan ang pediatric vaccination. Samantala, nasa higit 48 million or 48,390,819 doses na po ng total vaccines ang na-administer. Ito po ay ayon sa October 6, 2021 National COVID-19 Dashboard. Sa bilang na ito, lampas 22 million or 22,657,351 ang fully vaccinated na po. Sa Metro Manila po, nasa mahigit 16 million or 16,317,106 ang total doses administered. Magandang balita rin po, nasa mahigit 8 million or 8,818,956, almost 9 million na po, ang nakatanggap ng first dose. Ibig sabihin, 90.21% na po ang nabakunahan, habang nasa mahigit 7 million or 7,498,150 or 76.70% ang fully vaccinated. Good job sa lahat ng mga LGUs, sa mga vaccinators at sa mga taga Metro Manila. Tandaan po natin na dagdag proteksyon ang bakuna. Libre po ito. At habang nandyan si COVID-19 at ang mga variant nito, huwag natin kalimutan ang mask, hugas at iwas. Manatili sa bahay kung hindi naman kinakailangan lumabas. Maging ligtas sa COVID-19 at huwag pumatas at huwag pumunta sa 3Cs, close, crowded, close contact. COVID-19 updates naman po tayo. Meron po tayong 9,866 na mga bagong kaso. Ito po ay ayon sa October 6, 2021 datos ng DOH.
Salamat sa Panginoon at bumababa na po. Halos 2.5 milyon or 2,471,282 ang mga gumalik. Mataas pa rin po ang ating recovery rate, nasa 94.2% na ito. Samantala, 38,828 ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Nasa 1.48 po ang ating case fatality rate. Puno na ho ang ating mga ospital. Nako, ito po, maganda-gandang balita. No? Sa buong Pilipinas po, 71% ang nagagamit sa ICU beds. Pero sa Metro Manila po, nako po, bumaba sa 69% lang po ang nagagamit na ICU bed. High risk pero hindi po critical. Sa isolation beds, 57% po ang nagagamit sa buong Pilipinas, 47% sa Metro Manila. Sa ward beds, 61% ang nagagamit sa buong Pilipinas, sa Metro Manila, 58%, at sa ventilators, 53% po ang nagagamit sa Metro Manila, sa buong Pilipinas pala at sa Metro Manila ay 57%. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama po natin ngayon. Unahin ko na po muna si DepEd Secretary Leonor Briones dahil magsisimula na po ang pilot face-to-face classes natin. No? Ma'am Secretary Briones, ano pong detalye ng ating magiging face-to-face pilot at kailan po ito magsisimula? Ilang mga eskwelahan, saan-saan po ito? Secretary Briones. Magandang umaga, Spokes. Magandang umaga sa lahat na mamamayan na nanonood sa programa ng ating presidente. We are very happy to announce na umpisahan na ang ating pilot face-to-face experiment. This is going to be a review and it will be one of 3 phases. Una, yung pilot phase na mga 2 buwan. Tapos i-expand natin on a weekly basis. Pagkatapos, we move on to the new normal. So far, ito ang ginagawa natin. Sinabi ko na 3 phases ito. At mahalagang-mahalaga na talagang magiging successful itong pilot natin. Ang pilot na ito ay hindi lamang pinangungunahan ng Department of Education. Kapartner natin dito, mahalagang-mahalaga ang Department of Health at saka ang IATF at ang mga local government units dahil ang mga schools na located naman sa kanilang mga jurisdictions at pinaka-importante, ang teachers at saka ang parents. Ngayon, we have guidelines. Nag-issue na kami after very detailed reflections and consultations. Ito yung mga grupo ng mga eksperto tungkol sa health ng kabataan na ating kinonsulta together with the Department of Health. So marami tayong eksperto na kinausap kung paano natin i-implement itong pilot natin. Also, gusto nating ipaliwanag bakit sinusuporta natin ang face-to-face classes. Alam naman natin na sinasabi na nga na kailangan ma-monitor natin ang learning progress ng mga bata. Tapos mayroon tayong mga inequalities sa ating lipunan sa access sa technology kasi ngayon ang ginagamit natin ay blended learning, largely the use of technology. Tapos yung mga activities na hindi pwedeng magawa sa bahay together with the parents, pwedeng gawin sa eskwelahan. Tapos ang pinakamahalaga siguro, yung mental health at child development. Kasi yung mga bata, kailangan ma-nurture sila, maturuan silang makikipag-ugnay sa fellow children at saka yung sinasabing mga good manners and right conduct. At saka yung physical health nila, yung growth nila can be encouraged in schools as well as their mental health. So makakatulong talaga ang face-to-face classes. Pero Spokes, gusto ko lang emphasize na itong konsepto ng face-to-face, iba ito sa face-to-face na nakasanayan natin. Dahil ito ay very carefully monitored, piling-pili, kinonsulta ang lahat na eksperto at na-vet ito ng Department of Health.
Nag-umpisa kami ng 1,900 possible schools, reduced to 600 and then to 100. And so far, ang medyo na-endorse ng Department of Health and also the IATF ay yung 59 ka mga schools sa Visayas, Mindanao at saka sa Luzon. And every week, ito ay re-reviewin kung may mga reduction ng dangers sa COVID-19 sa ibang lugar, i-expand ang list. Pero hindi tayo gagalaw kung hindi nakukonsulta ang Department of Health at ang mga eksperto natin. Ang prinsipyo kasi dito, ang prinsipyo ditong ginagamit natin ay tinatawag natin SPOCS na shared responsibility. Kasi kailangan yung safe operations na gagawin ng mga local government units dahil nasa kanila tayong teritoryo. Tapos yung responsibilities ng Department of Health at sa Department of Education, we want to reach out to all children at saka yung protection and well-being also ng lahat na involved, including the teachers and the staff. So ang local governments, kailangan pumayag sila. Ang parents, kailangan pumayag sila. At saka ini-encourage tayo nila ni Sec Galvez, ng Presidente mismo, na kailangan sumunod tayo sa guidelines ng IATF at saka mga professional organizations. Ang mga professional organizations na kinonsulta natin, itong mga eksperto sa kabataan, talagang ang advice nila, spokes, na lahat na involved sa programang ito, sa pilot na ito, kailangan vaccinated. So ayun ang proseso natin. Shared ang ating responsibility. Ngayon, ang rekomendasyon ng mga eksperto ay mag-start tayo sa mga stage 1 na learners. Ito nagiging usap-usapan sa mga interesado sa programa natin kasi sabi, bakit stage 1 learners, yung mga bata? Kasi lahat na pag-aaral, SPOCS, at saka ito ay recommendation din ng mga professional pediatric medical people as well as scientists, mga nagre-research, lesser ang risk ng transmission sa mga bata. Tapos lower infections and mortality rates. Tapos itong mga bata, yung sa halimbawa up to K3 SPOCS, they are growing. Nag-grow yung kanilang brains, nag-grow yung kanilang bodies, and face-to-face sessions will be very helpful to them at their age. So, ang assessment ng nag-a-advise sa atin ay mas mataas ang chances ng success sa pilot implementation kung mag-umpisa tayo sa mababang level. Okay, next. Sinasabi din natin na ang responsibilidad naman ng Department of Education ay siguraduhin natin ang classroom layout natin na kailangan may distances. Siguraduhin natin na appropriate at saka sufficient ang ventilation. Gusto natin open air, nag-iikot ang hangin. At saka yung pagmamanage ng people traffic, yung entrances, exits, etc. Tapos kung appropriate, kung kailangan ng PPE, require natin yan. Face mask, yung sinasabi palagi ninyo, SPOCS, implement natin yan. At saka importante yung supply from our side na sanitation and hygiene facilities. Hindi natin recommend ang isang school kung hindi sufficient ang hygiene facilities at hindi ito papasa sa Department of Health. Tapos, kailangan may regular symptom screening. Pag may mga simptoma ng mga bata o mga staff and teachers, i-isolate ka agad. At saka, mayroon tayong tinatawag na referral system already in place. At ang ating plano ay may kasamang contingency plan na step by step anong gagawin kung magkaroon tayo ng problema. Ang sabi nga ng Department of Health, dahil maski wala tayong face-to-face, may mga
instances tayo ng iilan na may mga bata na infect sila. So that is also a reality na pwede nating harapin. Kaya paghandaan natin, kaya kailangan may contingency plan. Ngayon, na-transmit na ng Department of Health, 59 ka-schools ang na-identify nila sa Visayas, Luzon at sa Mindanao. Spokes, ating pag-aaralan separately ang sitwasyon ng mga private schools kasi ang desisyon magdagdag tayo ng 20 private schools at saka tingnan natin ang sitwasyon din ng international schools dahil ilang buwan na nag-submit na sila ng sarili nilang tinatawag nilang hybrid approaches, no? Ito ay pa-review din natin sa Department of Health dahil right now out of the 59 schools wala pang na-identify na nanggagaling sa NCR. So itong mga international schools natin will be evaluated separately pero isubmit din natin ito sa Department of Health depende on where they are located. Gusto ko lang ulitin, Spokes, na itong face-to-face, hindi lang ito kagustuhan ng DepEd, mandato ito ng presidente at hinihingi ito ng maraming sektor ng ating lipunan, no? Parents, local governments, civil society, and incidentally, we even have been excoriated for taking our time to be very careful. Ginusto ito ng mga importanteng sektor sa ating lipunan. At sabi nga namin, kailangan pumayag ang local governments. Kailangan may written consent ang parents na i-allow nila yung kanilang mga anak, lalo na dahil ito ay sa mga younger levels na sumali dito sa face-to-face. At saka mahalaga, Spokes, siguro this makes us different from other countries, ay ang mahalaga ay walang pilitan. Kung hindi papayag ang parent, hindi natin pipilitin. At kailangan handa tayong mag-provide pa rin ng ating sinasabi na blended learning. Pero Spokes, if you will allow me, I would like to correct a medyo faulty impression na sa buong mundo tayo na lang ang hindi nag-face-to-face. Hindi yan totoo. At saka closed daw ang schools natin ng 2 taon. Kasi alam naman natin, lahat ng mga Pilipino, alam natin last October 5, nagbukas tayo ng academic school year, blended learning. Tapos last September 13, 2 taon na ito since the pandemic na patuloy ang pag-aaral, patuloy ang ating learnings na sinishare natin sa kabataan. At saka baka ang public now, Spokes, na pumayag na ang presidente na tayo ay mag-pilot nitong face-to-face, baka akala nila kagaya ng nasanayan nila nung mga bata pa sila. Ito ay very carefully monitored. At saka hindi pwedeng sabihin natin ginawa ito ng ganyang bansa, ay kailangan gayahin natin dahil bawat bansa kanya-kanyang version ng face-to-face. Okay. Halimbawa, Ma'am Secretary Briones, I hope you don't mind po, no? But I'm getting texts from the media that they want to ask questions soon, no? Yeah, so I'm sure they will be asking you questions po. But meanwhile, thank you very much, Secretary Briones. Let me call now on DOH USEC Maria Rosario Vergere. Ma'am, what is the position of the DOH? Nikkei COVID-19 Recovery Index ranks us as 120th out of 120 countries. Yes, magandang hapon po, magandang tanghali, Secretary Harry Roque, Secretary Briones, at to the public. We tried to analyze the indicators used and the process used dito po sa mga surveys na nabanggit na ito. At nakita ho natin that they use 3 major indicators kung saan they got a snapshot
or a period of time kung paano po nila pinagbase ang pagkukumpara sa bawat bansa. This process that they have done, gumamit po sila ng September na 7-day na time period para ma-analyze po nila and to compare the metrics across the countries. Kailangan po natin maintindihan at ilagay sa konteksto na yun pong mga pagtaas ng kaso sa bawat bansa because of the Delta variant did not happen at one specific time period. Ang Indonesia po, nung nangyari sa kanila yung pagtaas ng mga kaso, I think that was some time in July. Sa ibang bansa naman po, nag-umpisa na ng Hunyo pa lang. Dito po sa ating bansa, September po tayo nag-umpisa talagang nag-peak ang ating mga kaso. At dito po yung time period ng analysis po nitong dalawang surveys na ito. So what am I trying to say? I'm trying to say, nung ginawa po at mineasure yung infection rates natin, for example, dito po yung panahon na talagang mataas ang kaso sa ating bansa kumpara doon sa ibang bansa na nakalipas na po yung peak of cases nila. Kaya po nandun po talaga sa tugatog o doon sa peak ng mga kaso nung nakuha po yung metric na yan sa atin. Pangalawa, ang bakunahan din po was affected by this increase in the number of cases here in our country. That's why yun pong ating measure dyan ay medyo erratic po kasi ang atin, not just the supplies but also the access because of this widespread infection during this outbreak that we had o yung pagtaas po ng kaso. But of course, at the end of the day, atin pa rin pong pinag-iigting ang pagbabakuna, atin na pong shift ang ating policy para mas makapagbukas po tayo ng ating ekonomiya. And of course, nakikita na ho natin ngayon na bumababa na po ang ating mga kaso and we are managing well because our deaths are still below that of the global average na pagkamatay dito po sa buong bansa. Magtatrabaho lang po tayo ng tuloy-tuloy. Nakikita naman po natin na may nagiging resulta ang ating mga ginagawa. Yes, maraming salamat, Yusek Vergere, no? At syempre po, kasama rin po natin ngayon ang ating suki, Dr. Lulu Bravo. Ma'am, magsisimula po na po tayo ng bakunahan sa mga kabataan. Ano ba hong mga last-minute pointers natin sa ating mga kababayan? Dahil alam naman natin na dito sa Pilipinas, medyo sensitibo yung usapin ng bakunahan sa mga kabataan. Thank you, Secretary Roque, and thank you very much for having me again. To Secretary Briones, Secretary Vergere, Yusek, Rocky, thank you very much. Ang masasabi po natin, ang ating po lahat ng eksperto, and Yusek Vergere knows this very well. Regular po ang meeting ng mga All Experts Committee trying to figure out what is best for our country, what is best for our pediatric population. At ngayon po, sisimulan lang sabi ng announcement na yung po munang 15 to 17 na may comorbidity. At yan po naman ay naaayon din sa ating ginagawang vaccine rollout dahil po gusto nating malaman kung maganda naman ang magiging epekto sa ating mga adolescent. Kasi po, mas kinasabihin natin na sa ibang bansa, inumpisa na po yan sa US, sa UK, as early as June, meron na pong binibigyan na 12 to 17 years old. At so far naman po nakita nila, meron din silang nakikitang risk. So we want to also see this from our country para naman po masasabi rin natin na gumawa tayo ng ating tamang pananaliksik at pag-aaral na tayo pong mga eksperto rin ay hindi basta-basta gagaya lang sa iba, di po ba? Kasi marami din po na yung eksperto dito sa Pilipinas. Kaya ito na nga po, nag-announce na sila na unahin muna natin yung comorbid at tayo naman pong All Experts Committee, titingin tayo doon sa mga magiging epekto at kung maganda yan, tuloy-tuloy na po yan. Sapagkat nakita naman po natin si Secretary Briones is now eager, di po ba, na magkaroon na tayo ng face-to-face. Ang masasabi lang po natin, maganda po na mag-face-to-face kung ang mga bata po ay talagang nabakunahan na din. Of course, they will use their minimum public standards, yung mask, yung face shield. Pero maganda rin po sana na yung mga kasama nila sa bahay na nitong mga batang papasok ay bakunado rin. Hindi po sana maganda na papapasukin niyo yung mga bata na yung po mga kasama nila sa bahay ay hindi pa rin bakunado. Unahin po natin, sabi ka po natin, A2, elderly, okay na, maganda na yung health workers 95 to 98% na ang ating
bakunado dyan. Pero kulang pa dun sa mga elderly at dun po sa mga essential worker at doon po sa nagtatrabaho sa iba. So kung tayo po ay magbibigay na sa pediatric, sana naman po alalahanin natin na yung mga nakapaligid sa ating mga kabataan ay nabakunahan din. Nang sa ganon, talagang mas confidensya po na yung ating mga anak ay hindi rin mabibigyan ng COVID at hindi rin makakapagdala sa bahay ng COVID. Yun lang po. Thank you, Spox. Maraming salamat, Doktora Bravo. Dala-dalawa po ang ating Professor Emeritus na panauhin ngayong araw na ito. Punta na po tayo sa ating open forum. Yusek Rocky, please. Yes, good afternoon, Secretary Roque, at sa ating po mga bisita. Unang tanong po mula kay Chris Jose ng Remate Online. For Secretary Roque, deadline na bukas ang paghahain ng COC. May desisyon na ba kayo na tumakbo sa pagkasenador? Nakausap niyo na po ba ang Pangulo sa bagay nito? Similar question po with Maricel Halili ng TV5 at Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Well, kinakailangan po meron tayong isang salita at minsan na po ako nagsabi, natatakbo lang ako kung tatakbo po si Mayor Sara Duterte. Handa po ang aking certificate of candidacy. Bukas po ang last day, magvi-vigil po kami dito sa Malacanang kung sakaling maghahain po ng certificate of candidacy si Mayor Sara Duterte for President. Opo. Ang susunod po sanang tanong ni Pia Gutierrez, in case daw po kung sinong papalit sa inyo na spokesperson. Meron na po kami napupusuan pero that is a decision of the President, no? Kung papalitan nga po tayo. Opo. For Dr. Lulu Bravo, maraming tao ang nagpositibo sa COVID-19 sa antigen test o RT-PCR test, nag-14-day quarantine at nakasurvive. Kailangan ba na mag-RT-PCR test silang muli bago pumasok sa trabaho? May posibilidad ba na maging positibo ang resulta sa kabila ng pagpapagaling mula sa COVID-19? Alam mo niyo po, matagal na po yan binigyan ng recommendation. Hindi po kailangang ulitin yung RT-PCR after 14 days. Kasi po, maaari ding magpositibo yan dahil meron pa pong natitirang mga maliliit na particles na pwede pong magkaroon ng cause para maging sanhi ng pag-positive. So as long as you have done recovery at tapos na po yung inyong quarantine, hindi na po kailangang ulitin kasi meron pa nga po buwanan bago mawala yung positive RT-PCR. So hindi na po kailangang ulitin. Maraming salamat po. Bago po magpatuloy, bago magpatuloy ang tanungan natin, muli po tungkol dun sa Nikkei, alam niyo naman po, ang sabi ko na, hindi ko na sasagutin yan. Ibabado ko na lang po ang mga sinasabi ng mga WHO country at saka regional representative. Ang sagot po natin sa Nikkei, unahin natin itong WHO country representative Rabindra Abayasanghinge. Don't be discouraged by the fact that you have a lot of cases being reported nationally. That is an acknowledgement of the fact that you have expanded your testing capacity. The fact that you have one of the lowest proportion of fatal cases in the region also is an acknowledgement that you have expanded your clinical capacity, your hospital capacities. You have equipped your clinicians through proper training. At ito naman po ang sabi rin po ni WHO country representative, I believe that the Philippines has a very good comprehensive plan. What we are concerned about is oftentimes the actual rollout faces challenges, although you plan very well. At sa panig naman po ng Presidente, well, isa po sa mga pinagbabasihan ng ranking ay yung mobility, social mobility. No? At ang minimeasure po nila is kung tayo po nga ba ho ay patungo na doon sa path of recovery. At malinaw naman po ang paninindigan natin dyan. Meron po mga ibang pamamaraan para mabuhay kasama ang COVID bukod po sa lockdown. At ngayon naman po, nakikita natin na nagpapilot tayo ng ibang mga pamamaraan sa pamamagitan ng localized lockdown at alert levels para nga po mabawasan yung malawakang o maiwasan na ang tuluyan ang mga malawakang lockdown na talaga naman pong balakid para tayo ay makabalik sa dating buhay. Go ahead please. Next question. Opo. Secretary, tanong mula kay Red Mendoza ng Manila Times. Ano po ang inyong masasabi sa panawagan ng Cinema Exhibitors Association of the Philippines na dapat buksan na ang mga sinihan sa Alert Level 4 kahit sa mga bakunado dahil sila rin po ay essential industry at ginagawa na rin po nila yung mga protocols at nag-apply na rin sila ng safety seal?
Ang alam ko po nasa agenda yan mamaya ng IATF, pero ang pagbubukas po ng pag-uusapan ay level 3, hindi po level 4, pero pag-uusapan pa po yan mamaya. Opo. Mula pa rin po kay Red Mendoza ng Manila Times for Yusek Berhere, sinabi kahapon ni Yusek Eric Domingo na nagsulat na sila sa DOH, ang FDA, tungkol po sa opinion nito sa at-home antigen test kits. Anong masasabi ng DOH dito ngayong maraming bansa na ang gumagamit nito? Makakatulong ba ito sa pag-detect ng mas maraming kaso ng COVID? Yes, Yusek Rafi, no? As long as any type of diagnostic commodity, katulad po nito mga at-home test na antigen test kits, ay mabibigyan ng clearance o regulatory clearance ng ating Food and Drug Administration, ibig sabihin po niyan, ito po ay dekalidad at saka magiging safe. Kailangan lang po talaga sumusunod sa pamantayan, no? Yung guidelines kung paano gamitin, because these different diagnostic modalities, may mga appropriate use po yan para makakuha tayo ng accurate test result. At alam po natin, ang antigen test, may mga specific lang po na circumstances na pwede natin siya gamitin. Katulad po nung mga paggamit natin sa ngayon, kailangan din alalahanin natin, pag gumamit tayo, kailangan nare-report po natin sa mga kinauukulan para na isasama po natin at makumpleto natin ang datos natin. So if ever this will be given regulatory clearance by the Food and Drug Administration, ito po ay masasama dun sa modalities, pero kailangan may guidelines po na ipapatupad so that we can also regulate the use. Opo. Tanong pa rin po ni Red Mendoza para kay Yusek Berhere, marami na sa survey tulad ng Bloomberg at Nikkei ang nag-measure sa pagiging kulelat di umano ng Pilipinas sa COVID-19 response. Anong opinion ng DOH dito? Sa tingin ba ninyo ay may malaking pagkukulang ang ginawa ng DOH dito? Similar question with Pia Gutierrez, ABS-CBN follow-up question. What do you think are we doing wrong? What do you think are we doing wrong? Do you think we need to rethink our COVID-19 strategies? Yes, Yusek Rafi, no, nasagot po natin kanina yan. Katulad ng sabi po namin, we tried to analyze, no, ito pong mga ginawang proseso ng pag-aanalisa at saka ito mga metrics na ginamit sa mga surveys na yan. At nakita po natin na gumamit po sila ng specific time period. And as I've said a while ago, lahat po ng bansa sa buong mundo, meron hong mga kanya-kanyang period kung kailan tumaas talaga ang kanilang mga kaso dahil sa Delta variant. At nakita ho natin yung mga kino-compare sa atin ng mga countries, nauna ho silang nagkaroon ng mga peak. Ang kanila pong time period ng pag-a-analyze was September. And during this time in September, dito po talaga tumaas sa mga kaso dito sa ating bansa. So they compared ito pong pagtaas natin or infection rate when in fact hindi pare-pareho po ang time periods ng pagtaas ng kaso sa bawat bansa. Pangalawa, yung atin pong pagbabakuna, naging erratic din po yan this September because of the supplies, of course. But of course, tinignan natin yung access dahil medyo naapektuhan din naman po dahil sa pagtaas ng kaso. So ang sabi nga po natin, ito pong mga ginagawa natin ngayon, we are doing it we are intensifying what we are doing, and moving forward, we will vaccinate more. We will try to manage the cases more. Pero katulad po nga ng sabi ni Secretary Roque, sinabi na rin po ng WHO, ang Pilipinas po isa sa mga bansa sa Asia na may pinakamababa pong case fatality rate, which means that we are doing well in terms of managing our severe and critical cases. Tayo rin po ay nakapag-ramp up na rin ng testing capacity, kaya marami na tayong nadadiagnose. So meron naman po tayong mga nakita, no, na magandang mga nangyari sa ating response at ipagpapatuloy lang po natin lahat ito. Opo. Sunod pa rin pong tanong ni... Yusek, dagdag pa rin, no? I'm flashing again the faster projection, no? Nasa Metro Manila alone, kung hindi po tayo gumawa ng mga pamamaraan na ginawa natin, we could have hit 200,000 active cases, no? Na hindi po nangyari. In fact, ang projection ng faster is anywhere between 30,000 to 12,500 in Metro Manila alone by the end of September, pero hindi nga po nangyari yon dahil mas mababa ang ating naging active cases in Metro Manila alone. So that proves po that I think we are learning to live with the virus. Bagamat, inuulit-ulit ko po, yung Bloomberg, yung Nikkei, yan po ay mga financial newspapers. No? Ang tinitignan nila kung paano
nakakabalik na sa dati ang ekonomiya. At syempre, habang nagla-lockdown, hindi po mangyayari na makakabalik tayo sa dati. Pero tayo naman, binibigyan natin ng prioridad ang buhay at hanggang maaari nga po, bubuksan natin ang ating ekonomiya. Isang bagay na naging dahilan ng mga matinding debate sa IATF. Pero nakikinig po natin ang sigaw ng karamihan na kinakailangan magkaroon na ng hanap buhay. Opo. Tanong pa rin po ni Red Mendoza para kay Yusek Vergere. Sinabi po ng infectious disease expert na si Dr. Benjamin Ko sa Twitter na kung sa tingin na di umano ng DOH na kulang ang testing o inaccurate ang data ay dapat tumingin ang kagawaran sa salamin at tanungin kung bakit inaccurate ang data na ito. Ano po ang opinion dito? Hindi naman po natin sinabing inaccurate yung data. Gusto lang po nating sabihin sa ating mga kababayan kung ano man pong datos ang binibigay namin sa inyo, ito po ay binalidate namin, dinaan po natin sa proseso para pag binigay sa kanila, it's accurate already. Ang sinasabi po natin, kailangan lang may cautious interpretation tayo sa mga datos na lumalabas dahil marami pong factors na maaring makapag-apekto kung bakit bumababa ang mga kaso at bumababa ang testing output. And that was what we did. We got all the factors, we identified all the factors, and we tried to analyze kung talagang kumpirmado po na the decline of cases is not affected by any other factor at ito po ay totoong pagbaba ng kaso. Nakita ho natin na bumababa na talaga yung mga kaso at amin pong na-note na rin na yung mga admissions sa ating mga ospital ay patuloy na rin pong bumababa. So kami po sa gobyerno, sa national government, the DOH, we have accountability to the public. Hindi po kami maglalabas ng mga datos na hindi validated, hindi po napoproseso. Yun lang po ang gusto nating sabihin. Thank you, Yusek Vergere. Tanong naman po mula kay Maricel Halili ng TV5, Secretary Roque. Philippine Bar Association said checks and balances among branches of the government will be put at risk because of the directive of the President. How can you assure checks and balances if the President will not recall his memo? Well, unang-una po, hindi po apektado ang checks and balances. Bakit? Wala naman pong kapangyarihan ng Presidente na utusan ang co-equal branch of government na itigil ang kanilang pagdinig. Ang sabi nga ni Presidente, luray-lurayin nyo yung formally na yan, wala siyang pakialam. Ang hindi lang niya gusto, kinukuha yung panahon ng kanyang mga kalihim na namumuno dito sa gera laban sa COVID-19, gaya ng Secretary of Health, ang Vaccine SAR at saka ang Testing SAR. At para sa inyong impormasyon, bagamat sinasabi ng ilang mga abogado na mali daw ang ginawa ng Presidente, no? Pero sa decision po ng Presidente sa NERI versus Blue Ribbon Committee na kahapon ay binasa ko doon sa Talk to the People, ang sabi po ng Korte Suprema, ang mga kalihim ay under the direct control and supervision ng Presidente. Pag sila'y pinagbawalan, dapat sumunod at hindi dapat ma-cite in contempt kapag hindi nga po sila naka-attend ng mga Senate hearings. Yan po ay aktual na desisyon ng Korte Suprema, so wala pong paglabag sa saligang batas. Opo, sunod pong tanong ni Maricel Halili ng TV5, who will the President support for President? BBM or Bongbong Marcos has already filed his COC. What are the chances of BBM-SBG tandem? Sa ngayon po, hindi ko alam kasi pareho kami ni Presidente that we are hoping that Sara Duterte will still run for President. Okay, thank you po. From Joseph Morong ng GMA for Secretary Briones. Good afternoon, Secretary Briones. Question po ni Joseph regarding the students. Can parents not allow their children to go to face-to-face? Absent sila? And what if the child contracts COVID? Who is liable if they contract COVID? Who's going to spend for treatment? Hi, Joseph. Tungkol sa students, ang isa sa mga requirements natin sa shared responsibility, may permission ang parents. Papayag sila na yung kanilang mga anak ay sasali kasi ito ay pilot, nasasali sa programang ito. Walang sapilitan. Kasi patuloy pa rin ang blended learning natin. Ngayon, kung halimbawa there is a child who contracts COVID, and even before the pilot pa, we have a very small number of cases of children nagiging victimized dito. At hindi nila nakuha yan sa schools.
sa iba't ibang lugar. Kaya nga sabi namin, importante, mahalaga yung shared responsibility. Now, mayroon naman tayong mekanismo. Kaya nga yung plano natin, lahat na schools, rini-require natin na gumawa ng contingency plan, step by step, kung anong gagawin nila kung magkaroon ng ganong klaseng danger na winawarningan tayo. Mismo ang WHO nagsasabi na baka mangyari na mayroon tayong mga aksidente na ganon, paghahandaan at pinaghahandaan naman natin. Pero ang basic question, pwede bang ayaw ng parents, hindi sila pipilitin? Hindi sila pipilitin. Dahil ang bata umuwi sa bahay nila, ang bata sumasakay sa public transportation, kumakain ng pagkain na possibly siniserve ng mga service organizations, gumagamit ng damit, ng sapatos, etc. So kailangang shared ang responsibility yan. So walang sapilitan. Opo. Para naman daw po sa mga teacher, can they refuse to attend face-to-face? Will they be provided PPEs? How about hazard pay? If they contract COVID, who's going to spend for treatment? By the way, siguro dapat i-inform natin ang mga teachers at sinabi ko na yan in other press conferences na mayroon namang extra hazard pay. In addition to, mayroon pang kung nasa ECQ ka na lugar, doon ka nagtuturo, mayroon pang additional COVID-19 hazard pay for the teacher. Hindi naman natin papabayaan ang teacher dahil ang policy ng government, ma-teacher ka, ma-nurse ka, ma-police ka, o ma-ordinary citizen, kung madapuan ka ng COVID-19, hindi ka pababayaan. Ang teacher mayroong extra pay kung nasa ECQ classified LGU siya. In addition to the special hazard pay na binibigay na sa kanila ngayon. Itong lahat ay covered by law. Opo. Thank you, Secretary Briones. From Joseph Morong for Yusek Berhere, will NCR be ready for face-to-face classes? At what level will the DOH be comfortable to allow face-to-face classes in Metro Manila? Yes, Yusek Rocky, no? It is a standard. Hindi po NCR lang, pero sa lahat kasama sa criteria po natin. At ang criteria po natin na napag-usapan ni the Department of Education, dapat nasa low or minimal risk po ang mga areas na isasama natin para atin pong masisiguro ang kaligtasan ng parehong guro at saka mga estudyante. So kapag pumapasok na sa level 2, alert level 2 po ang mga ipinasok natin, dito po sa ating mga isinama ngayon sa 59 na mga eskwelahan. Atin pong titignan sa mga susunod na linggo kung ano pa hong mga ibang areas ang pwede po nating maisama sa alert level 2 depending on the metrics that we have. So for example, if NCR will be able na bumaba na po ang mga kaso, bumaba na rin ang hospital utilization at napunta na tayo sa alert level 2, makakasama na po doon. Pero kailangan klaruhin po natin. Hindi ho natin pinag-uusapan to ng malakihang lugar. So halimbawa po sa National Capital Region, meron pong isang barangay o isang lugar na may eskwelahan at nakita po natin na mababa yung risk niya kahit yung buong NCR ay nasa alert level 4, maaari po nating isama yon. Pero sa ngayon lang po, pinag-aaralan lang po muna maigi, mag-uusap po uli ang Department of Education at Department of Health ukol dito. Thank you, Yusek Berhere. For Secretary Roque, from Ivan Mayrina ng GMA News, when may we get a statement from the palace on Vice President Leni Robredo's declaration that she is running for president? Well, it's every right of a Filipino to stand for public office. Opo. Second question po ni Ivan Mayrina, can you confirm that President Duterte was supposed to be Bongbong Marcos' running mate? Follow up, same question po with Ace Romero ng Philippine Star. Ano daw po ang palace reaction to former Senator Marcos' statement that he wanted President Duterte to be his candidate for Vice President? I cannot speak for former Senator Bongbong Marcos. He may have wanted the president to become his running mate, but I have no information if this was relayed to the president and if the president ever considered it. Opo.
From Ivan Mayrina pa rin, who will replace Secretary Villar as Public Works Secretary? Who else among the CABSECs have manifested intent or have already resigned? How will the palace ensure smooth transition and continuity of service in the departments? Wala pa pong natatalaga na kapalit kay Secretary Villar. Para po sa mga iba pang mga kabinete na posibleng tumakbo, ang alam ko po ay si Secretary Sal Panelo ang siguradong maghahain ng Certificate of Candidacy. Siya pa lang po ang alam ko, kasama po si Secretary Mark Villar. Opo. From Lay Alves ng GMA News, for Yusek Vergere, kumukuha lang po siya ng overview ng COVID situation sa buong bansa. Malinaw na ba ang pagbaba ng mga kaso sa buong bansa at sa NCR? Saan ito inattribute ng DOH? Yes, Yusek Rocky, no? So, Lay, nakita po natin katulad ng sabi ko kanina na pag-aralan na po natin at nakita natin na yung paggamit po ng antigen test ay malaking bahagi sa pagkaapekto po ng pagbaba ng laboratory outputs natin. Pangalawa, nakita rin po natin that with this decrease in the test outputs na meron tayo, yung positivity rate natin bumababa pa rin. That's second. And then the third, noon pong Setyembre, nung nag-uumpisa, nagpa-plateau pa lang ang admissions natin sa mga ospital. Pero itong huling linggo po, nakita natin ang patuloy na pagbaba ng mga hospital admissions natin. So pag tinignan ho natin with all of these factors validated at napag-aralan, we are confirming that the cases are declining, pero hindi po ito sinyales para tayo ay maging complacent. Alalahanin po natin na bagamat bumababa ang ating mga kaso, ang ating po mga ospital ay meron pa rin pong mga pagkapuno. Although 68% lang ang ICU utilization natin ngayon, kailangan pa rin po nating pag-ingatan na patuloy na mapababa at ma-decongest ang ating mga ospital so that we can be able to move on and open up some sectors again in our economy. Thank you, Yusek Vergere. From Joel Peleño ng DWIC, Secretary Roque, kung may new requirements na po bang ipatutupad sa mga pantalan at mga paliparan para sa mga fully vaccinated individuals, maaari na po bang alisin ang antigen o RT-PCR test para sa mga fully vaccinated na patungo po sa ibang lalawigan? Wala pa pong desisyon ng IATF tungkol dyan, pero isa po sa pag-uusapan mamayang hapon ay yung pagbabago ng ating arrival protocols from abroad. Yung mga darating po sa abroad, meron pong panukala na pag-uusapan mamayang hapon. Opo. From Ace Romero ng Philippine Star for Secretary Roque, President Duterte previously said he discouraged Mayor Sara from running for president because she would end up facing intrigues. What changed President Duterte's mind about this matter? Wala naman po siguro nagbago. Bilang isang ama, ayaw naman niyang madanasan din ni Mayor Sara yung kumbaga the worst phase of politics, no? Yung mga intriga. Pero nakita naman po natin na sa manot mula po talaga, ako po talaga sinabihan ng Presidente na ang gusto niya sanang kandidato ay si Mayor Sara. Pero ang problema nga po, sa mulat mula rin, sinasabi ni Mayor Sara na parang ayaw niyang tumakbo. No? But I have hinged my political future to that of Mayor Sara. The President has, from the very beginning, believed that she is the most able candidate for President. And apparently, it's not just I who agree with it. It's also the rest of the Filipino people, if we are to believe surveys as reflective of the people's sentiments. So all we can say right now is we're praying for Mayor Sara to make the right decision. But in seeking the guidance of God, be reminded that the voice of the people is the voice of God. Opo. May pahabol lang pong tanong si Joseph Morong para po kay Secretary Briones. Magkano daw po yung hazard pay for face-to-face? Mayroong regular na hazard pay talaga. May COVID o wala, even before COVID, if a teacher is assigned to a remote area, may standards niyan. Ang nag-set ng standard niyan ay ang Department of Budget and Management. Ang kinoconsider yung distansya, transportation, and several other factors, at saka yung actual working days. Ito namang para sa COVID, ay kung nasa ECQ ka,
na nagtuturo, mayroong 500 pesos a day na allowance. But kung talagang yung kinatatakutan natin mangyari at dadapuan ng isang teacher ng COVID, lahat na serbisyo ng pamahalaan ay available for her. At saka yung sa DepEd naman, mayroon tayong Provident Fund, mayroon tayong mga asosasyon ng mga employees ng government, nag-aambagan sila, nandyan yung private sector. Marami talagang tumutulong sa teacher dahil mahal ng bansa ang teacher. At saka mayroong tinatawag na special hardship allowance. Para sa teacher lang ito. Ang hazard pay ay siguro para sa lahat. Pero yung special hardship allowance, sa teacher lang talaga ito na binibigay. Maraming benefits ang teacher na sa kanila talaga nakatalaga. Ganon kamahal ng ating bayan, ating lawmakers, ang executive ng mga teachers natin. Opo. Thank you, Secretary Briones. Thank you, Secretary Roque, sa ating po mga bisita. Well, maraming salamat po sa ating mga naging panauhin sa Department of Education Secretary Lenore Briones. Salamat din po kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, kay Dr. Lulu Bravo. No? At nabasa ko lang po kanina yung isang suki natin dito sa ating press briefing, si Dr. Mingita Padilla, ay naghain pala ng kanyang Certificate of Candidacy for the Senate. She is also a clinical professor at the University of the Philippines, PGH, and the founder of the iBank, and we wish her well and the best. So mga kaibigan, mga kababayan, natapos na naman po ang ating regular press briefing. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong Spokes Harry Roqueng nananalangin na sana po yung gusto ng nakakaraming Pilipino na tumakbo ng Presidente, Sara Duterte, ay dinggin po ang hinaing ng sambayanan. Magandang hapon po sa inyong lahat.